Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Dakila si Yahweh at papurihan siya at pasalamatan magpakailanman. Dakila si Yahweh at papurihan siya at pasalamatan magpakailanman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Mahal kita, Panginoon, mahal kitang tunay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Salita mo ay susundin
ikaw lang ang sasambahin. Mahal kita, Panginoon Jesus. Mahal kita, Panginoon. Mahal kitang tunay. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita. Sa handa mo ay susundin. Ikaw lang ang sasambahin. Mahal kita, Panginoon Jesus. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nais ko ay makapiling ka sa bawat sandali. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Ang nais ko ay makapiling ka sa bawat sandali. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Good morning, Jesus! Ay, nako, good morning po talaga. It's a beautiful, beautiful day for all of us at this today. In our segment sa Awit ng Pag-ibig, we have an interesting friends and of course, brethren who will be sharing with us the glory of God. And definitely, they will have powerful witnesses of what God has done in their life. So, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng nanonood sa buong sandaigdigan. Minister Elmer, would you like to greet? Ayan, magandang umaga ng Sabado. Good morning, Jesus, at welcome sa ating segment, mga awit ng pag-ibig. Good morning sa lahat ng kapatiran from North, East, West, South. At salamat at kay may inyong sinamahan ngayong araw ng Sabado. Thank you, Lord. Sige po, let's have an opening prayer, Minister. Okay, let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, dakila ka sa iyong pag-ibig sa amin at tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako. Lord, salamat muli sa umagang ito, Panginoon. At Panginoon, panibagong pamilya, Panginoon. Pamilyang naglilingkod, Panginoon, sa inyo. Alam namin, Panginoon, sa aming mga maibabahagi, na mga aming mga karanasan, aming mga biyayang galing sa iyo, Panginoon, ay magiging aming kalakasan, Panginoon, upang lagi aming makapagdingkod palagi ng naayon sa iyong kalooban. Lord, ngayong umaga, magamit, Panginoon, kaming lahat, all for your glory. Speak to us, Lord. We will all listen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alam niyo sa umagang ito, ang tawag ko kasi sa ating mga kapatid na magsishare ng kabutihan ng Panginoon ay angkan ng mga Amazona. Ayan, siguro, bakit mga Amazona? Ayan, Ang Sepulveda. Oo, Sepulveda clan. Oo, talaga naman, At of course, pag sinabing Sepulveda, sinong ating unang maaalala? Si Sister Leonie. Nanay Leonie. Nanay Leonie, no? Na ito ay pang 11th death anniversary na, sabi mo kanina. No. Yes. And we will always remember her, no? Napakaraming mga memories, no? Good memories kung paanong maaalala natin si, of course, kamanggagawa po sa mga baguhan na sa abroad na hindi kilala si Nanay Leonie. Siya po ay dating manggagawa na kasama namin. No? At malalaman natin bakit. Ako tawag ko talaga sa kanya. Siya ang ina ng mga Amazona. Ang tawag sa kanya, Mr. Ernie, Gringa. Gringa. Okay, tamo puro talaga. Matitindi talaga. Pero matapang na ibang klase. Hindi yung, matapang diba? kay Lord. Yung magandang tapang pero talagang tapang na may pakinabang, kumbaga. Amen. Diba?
Ayan, so sa umagang ito, tawagin natin muna para bumati ang bawat isa. Umpisa natin sa, ano ba, sa mga, according to age ba? According to, sige, bumati muna yung mga bata siguro. Umpisa natin kay Sister Ashley. Ayan, bati ka, Sister Ashley. Good morning po. Go. Sige. Sino ba gusto mong batiin? Binabati ko po yung Sige lang, okay lang. Go. parents ko po, tapos yung mga kaibigan ko po na malayo po. Malayo talaga. Ashley, Ashley lang taong ka na? 16 years old. And anong nasa ang grade ka na bale sa school? Grade 10 po, graduating. Wow, congratulations. Graduating na si Ashley. Si Ashley po dati ay nung prayer meeting, no, pre-pandemic, ito yung makulit na batang takbo dito, takbo doon, alam nyo. Kaya nagulat ako, sabi, ikaw na si Ashley. Iba nga talagang panahon ngayon, no? Ayan, of course, isa pang makulit nung araw na nakikita ko, yung kanyang kapatid, no? Tawagin natin si Sister Kim at siya'y babati sa umagang ito. Kim, go ahead. Binabati ko po yung mga kaibigan ko at yung parents ko po. Ayun, ako masyado sila mga demure. Parang sabi ko kasi Amazona parang ano nangyari? Hindi, mga bata pa yan Ayan, sige. And of course, di natin pwedeng kalimutan si Tin. Ayan, Tin, bati naman dyan. Ito, maraming babatiin to. Good morning. Sige, sige. Good morning, Jesus. Binabati ko po yung family ko. Yun na yun. Okay. Mga nahihiyapat mga bata pa. Okay, tawagin natin si Sister Carla para mag-greet sa ating lahat. Good morning po, brothers and sisters. And I'm happy to be back. Next naman. Parang guesting talaga. Good morning po sa mga Mars ko dyan. I hope to see you soon sa Grand Fellowship po natin. God willing po, magkita-kita na po tayo lahat. Good Kaya morning. nasabi niya na I'm back kasi Na-interview na po ako ni Brother Ernie. ayun, yun, kwento ng pag-ibig, kung naaalala nyo, napakaganda nung kanilang sharing mag-asawa noon. Ano? And of course, last but not the least, walang iba kundi si Ate Tessa. Ayan. Good morning, Jesus. Good morning po, mga kapatid from North, East, West, and South. Binabati ko po yung buong family ko. Alam ko, panonoorin nila to. And yung friends ko, kasi sinishare ko every day yung Good Morning Jesus. Nagpapasalamat kami kay Lord na binigay sa amin itong opportunity na to. Kaya thank you, Lord. Nung sabihin sa'yo na kayo ang sasala ngayon sa awit ng pag-ibig, no? Ano ba ang unang reaction mo? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala namang kabay, no? Sanay na, no? Ibig sabihin kasi sabi ni Lord, sige, magpatotoo ka na. Oo, di ba? Lagi namang ready. Mr. Elmer, gusto mo simulan ng ating pakikipagkwentuhan sa ating mga kasama? Siyempre nga, itong family na ito, mga kapatid, ay pamilya ng aming co-worker na si Nanay Leonie. At marami akong memories kay Nanay Leonie, kay Sister Leonie, dahil nga, nung ako ay nagsisimula pa sa ministry, marami rin kaming mga time na ako nagiging support ni Sister Leonie sa mga prayer meetings. At talagang bilang support minister noon sa kanya, talagang makikita mo yung zeal ni Nanay Leonie, especially sa paghikayat sa kanyang buong pamilya sa Panginoon. No? Yun ang aking laging maalala kay Nanay Leonie, na talagang yung kanyang laging priority talagang family. Lalo kapag merong gawain sa tahanan nila, ang sipag ni Nanay Leonie, magtawag ng mga anak, apo. Kung nabubuhay lamang si Nanay Leonie, makita ngayon niya, no? Ito na yung bunga. Tuwang-tuwa yan, no? Kung napanood niya to, ng kanyang pagpapagal sa Panginoon na tunay na wala talagang nasasayang sa ating pinagdilingkod sa Panginoon. Talagang lahat ng ating ginawa para sa Panginoon, talagang mamumunga. Actually, ano na to, no? Second generation na to na lahi, no? Yung sa ating likod, di ba? Right, second generation. Oo, kaya purihin ng Panginoon. Yun ang isang aking
nakita na napakagandang katangian ni Nanay Leonie. Alam ko naman, naipasa rin ito sa kanyang mga anak, lalo kay Sister Tessa na parang siya ngayon na tumatayong no? Nanay. Oo. Sister Tessa, ano bang matatanong ko? Kamusta ba, Sister Tessa? Ayan. Alam ko, Sister Tessa, maraming karanasan, especially nung nito nakaraang pandemic dahil si Sister Tessa ay nagtatrabaho sa RIT. Ayan, Sister Tessa. Pwedeng konting sharing, Sister Tessa. Thank you, Lord. Totoo yun, Minister Elmo. Alam ko na kung buhay pa si Mama ngayon. Palit ng mic. Thank you, Lord. Alam ko kung buhay pa si Mama ngayon, super siya yung pinakamasaya kasi nga, alam naman siguro na nakakilala sa akin na junior ako ni Mama, kaya kami palagi magkabanggaan kasi pareho kami na ugali. Pareho kaming matapang. So, alam ko na si Lord talaga iba siya kumilos Talagang sabi nga 'di ba yung sa 1 Corinthians 15:58 na hindi talaga nasasayang yung paglilingkod natin sa Diyos. Talagang from generation to generation hanggang kapu-apuhan, talaga yung pagpapala ng Diyos, talagang tuloy-tuloy siya. Hindi man yung ditong, kunyari sa amin, hindi man sa akin, pero dun pa sa darating na mga generation, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapala. Hindi lang financially, lalo na spiritually, yung paglilingkod namin sa Diyos. Kaya, thank you, Lord. Ayan. Talagang sabi nga ng salita ng Panginoon, Acts 16:31, Minister Ernie, di ba? Na believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. Actually, yung word na yan, talagang nahayag yan sa buong pamilya ni Nanay Leonie, sa Sepulveda family, dahil talagang kanyang buong pamilya, talagang lahat kanyang mga anak, mga asawa nila at mga apo, ay talagang by God's grace ay nadala sa Panginoon. At alam nyo talagang biyaya sa atin yan kapag yung member ng ating family ay ating nadala sa Panginoon. Ayan, totoo. Isang nakita kong biyaya niyan, tipid ka sa sermon Minister Ernie. Kasi sasabihin mo sa mga anak mo, through prayer meetings, diba, Bible study, fellowship, mapapasadahan talaga yun Yung gusto mong sabihin minsan sa member ng family, minsan kapag ikaw nagsasalita, minsan mataas pa ang iyong tono Kaya minsan parang rejected Pero kapag sila'y nasa gawain ng Panginoon at na-deliver yung mensahe ng Diyos with love, mas malaki ang impact nun sa ating pamilya. Kaya pinagpala talaga ang isang sambahayan na talagang sama-sama, na dumadalo, nakikinig, uma-attend sa anumang gawain ng Panginoon. Ayan. Sila'y nakakapakinig ng salita ng Totoo Panginoon. yan. Kaya gusto kong tanungin si Sister Carla, kumusta ba si Nanay Leonie nung ikaw ay lumalaki pa lang, yung upbringing mo sa kanya? Ano ba ang masasabi mo sa kanya as a mother? Pre-Christian ba era? And nung maging Christian siya, may kaibahan ba? Bali, yung sa akin po, medyo tame na siya. Can you talk tame more na about siya. that? Saka, di ko alam kung pagod na siya kasi magkakasunod na tatlong lalaki, tapos si ate. So, hindi na siya ganun sa akin, hindi na siya ganun strict. Saka ako, rin kasi, hindi rin ako masyadong nag-go against pag sinabi sa akin, more often than not, sinusunod ko naman. So, wala naman din siya naging masyadong problem sa akin. Hindi more on siguro hinahayaan na lang niya ako hinahayaan na lang niya ako. More on siya, ang naaalala ko sa amin, nung medyo malalaki na kami, may mga trabaho na kami, talagang every morning, magtitimpla siya ng kape. Tapos yun na yung namin, parang open forum namin, doon magsasabi ng problem, ganon. And yun, more often than not, ako, nakikinig lang naman ako. Siya yung How close are you to your mom in terms of nakakapag-open up ka or something like that? Something to that effect?
ako kasi mahilig akong, hanggang ngayon dala ko pa rin po na minsan sinusolo ko yung, yung problem. Siguro doon nagsistem yung anxiety. Parang, hindi kaya ko to, parang ganon. So, or yun, parang nasanay ako na, okay lang ako, parang ganon. Okay lang ako. Tapos, and yun, tapos si ate rin kasi yung, laging humihingi ng tulong kay mama. So ako, hindi naman ako ganun wala naman ako i-open up, parang ganun. Hindi rin ako nag-go against sa kanya. So, yun nga, yung nabanggit kanina nag-uusap kami ni Minister Arnold, yun nga, parang kung nag-go against ka kasi katulad kay Lord, di ba? May sinabi na sa'yo si Lord na wag mong gawin, ginawa mo pa. So, ikaw yung mapapahamak. So, ganun din ako pagdating nung bata ako. Parang, as much as possible, ayoko nag-go against kay mama kasi masakit mangurot. Masasabi mo bang stricta siya? Kahit nasabi mong tame, pero stricta pa rin ba siya sa'yo? Stricta pa rin. In what sense? Can you give actually, example? Mga sample? Lahat kami nabugbog. Bakit? Ano yung mga incident na masasabi mong talagang ako hindi stricta pa ako siya? nabugbog, sila lang pala. Okay. Siguro Paano stricta siya? siguro both naman sila, si mama sa si papa. Siguro ako, yung mga classmates ko dati na, sample lang, yung mga classmates ko dati na nagde-debut, syempre college, di ba? Kasama ko siya. Kasama ko si ate sa debut. So, hindi talaga ako matin ng party na ako lang mag-isa. Talagang may chaperon. Ganon. Kailangan kasama lagi si Tessa. May ate na, may driver pang kuya. Saka nanunundo si mama. Kahit may kahit may anak na ako, at the age mga 30s na ako, ganon. Oo, nanunundo yan sa mga barkada ko. Si Tessa, sabi mo, umuwi na. Ganon yun. Ganon siya ka-stricta. Kahit matatanda na kami, parang ang niya, hanggat nasa poder ko kayo, ako ang masusunod, ako ang, parang, I'm the ace. Okay. Ako masusunod. Kung hindi nyo kayang sumunod, kung hindi nyo kayang sumunod, lumayas kayo dito. Ganon. So, ganon siya ka-stricta. Kahit hindi na siya nananakit nun, kasi dati talaga, nung hindi pa siya, wala pa talaga siya, hindi pa siya Christian nun. Talagang grabe, sobra talaga, nung time na yun, lalo yun sa mga kapatid ko, kaya niyang bumali ng 2x2 sa kanang tsako. Para ganun katindi si mama. Pero kahit nung Christian na siya, nung nag-full-time na siya, mahigpit pa rin siya, as in kahit mga 30s, 40s na hanggat nandun ka sa poder niya, hindi ka pwedeng mawala sa paningin niya. So, Carla, ano naging epekto sa iyo as a person na siya ang naging nanay mo? Both, let's look at the positive side. Ano mga positive effects sa iyo na ma-appreciate mo na salamat Lord siya naging nanay ko? Ang tinuro niya kasi, although strict siya sa amin, hindi naman siya nagdidikta, pero sinasabi niya yung reality. So, pinapaharap niya sa yung reality. Ang natutunan ko sa kanya is, first is yung parang pag sinabi mo sa kanya na, kasi ganito, ipag-pray mo yan. Talagang lumalabas yung pagka-prayer warrior niya na, ay pag-pray mo yan. Nasa pagitan yun ni Lord yan. It's between you and God. So kung ano man huwag ka magdidesisyon na ikaw lang. So yun, parang hingin mo kay God, hingin mo yung sagot ni Lord sa'yo. Tapos, and dahil doon, hindi siya nagdidikta, hindi siya talaga nagbibigay ng concrete answer sa'yo na, anong gagawin ko pag ganito, ganyan. Hindi siya magbibigay sa'yo ng concrete answer. But, yun nga, isasuggest na sa'yo na mag-pray ka kay Lord, ganyan. At the same time, naturuan din niya kami on how to be independent. Mm-hmm. Yung independence, na hindi laging nakasandal. Although lahat kami nakatira hanggat nag-asawa kami, hanggang before ako nag-asawa, nakatira pa rin ako sa kanila. Pero tinuro niya yung independence na how to make your own, parang how to
parang decide for your own, pero syempre with God's guidance. Yun. Oh, actually, ang mother niya kasi is Duran. Ang nanay ko ay Duran din. Magkamukha sila even physically. In fact, kung paano kayo binubugbog din ako ng nanay ko noong araw. Pag namalo siya, dudugo talaga yan. No? And they're strict, no? But in her strictness as a mother, ngayon na, in your adult life muna, do you appreciate that? And paano mo ito na-apply na hindi mo kailangang bugbugin yung mga anak mo, kumbaga? Siguro as a young adult muna, no? So yung mga choices mo, yung mga decision mo in your professional life, paano ito naka-apekto sa'yo, no? Given a Christian mother? Actually, lately ko lang na-realize, dati pag prayer meeting si mama, ganyan, minsan sinasama kami. Pero nung latter part of her service to God, si Tina yung kasama niya. Pero dun sa umpisa, kasama niya ako sa mga prayer meetings, sa mga outreach. Naiinis ako sa kanya kasi kung sino-sino kinakausap niya sa bus. Parang alam mo, hindi ko alam kung may hiya ka ba. Ganyan, kahit hindi siya kinakausap, kakausapin niya. Yung mga ganon. Tapos, ipagpe-pray niya, ganon. Parang ako, ano ba yan, ma? Andito tayo sa public transport. Andito na, teka lang, ano ba yan? Parang ganon. Pero ngayon, nare-realize ko na kakausapin ka talaga ni Lord na kung, di ba, if you hear God's voice, harden not your heart. So, kakausapin ka talaga ni Lord kung may taong nangangailangan sa'yo. Parang without thinking Kasi, siguro nung nag-start na medyo attend na ulit kami, ganon, mag-asawa, nung-start na, nung medyo active na kami dito, doon na-start na parang hindi pala si mama yung kumakausap, kumaga, si Lord yung kumakausap doon sa mga tao na ginagawa ka lang instrument. So yun naman talaga yung pagiging Christian God is using you as an instrument to be a blessing to others. So yun yung magiging usually part ng prayer namin is to be a blessing towards others. Yun. So yun yung nakuha, parang na-realize ko na hindi pala si mama yung kausap ng kausap. Si Lord naman pala. Mm-hmm, tama 'yun, At ngayon sa iyong family life, paano mo na i-impart yung mga values, Christian values, especially sa husband mo, sa mga anak mo? Paano mo masasabi na yung legacy ni Nanay Leonie ay napagpapatuloy mo? You can cite some experiences if you like. So, mag-backstory lang po ako. Actually, bago po ako nag-asawa, bago naging mag-boyfriend kami ni husband ni Brother Paul, as talaga nag-pray talaga ako kasi hindi naman po lingid sa inyo yung aming family history. So talagang prayer ko, Lord, parang hindi ko kaya, hindi ako ganun ka-strong ni mama na para hindi ako kasing strong ni mama to go through with that again, parang ganon. So talaga sabi ko, i-streamline ko yung prayers ko. Talagang ididikta ko sa'yo, Lord, kung anong mga gusto ko. Talagang inisa-isa mo, ha? Inisa-isa ko talaga, Lord, ganito. So, isa dun sa prayer ko, aside dun sa physical attributes, is, Lord, kung bibigyan mo ko ng mapapangasawa, kung hindi man siya taga-comfy, hindi ako mahirapan na isama siya, or hindi ako mahirapan na encourage siya na mag-join sa akin dito sa Comfy. So, kasi yun yung nakita kong trend nung time ko bago ako ikasal na medyo nahihirapan na si wife or si husband ay member na pero nahihirapan sila encourage yung kanilang partner. So, nagkakaroon ng rift, ganun. So, ang prayer ko talaga is, Lord, sana yung mapapangasawa ko, kahit pa paano, meron na siyang relationship with you and hindi na ako mahirapan na isama siya dito. So, nung naging mag-asawa kami, yun nga, binigay ni Lord, hindi naman ako nahirapan na isama siya. And yun nga, mas active pa siya, gano'n, siya talaga yung nagbubukas ng Good Morning Jesus, para pakinggan namin, yun. Tapos, when it comes to
sa mga bata naman, introducing yung Christian life is, naalala ko si Mami Ligaya. Sabi niya dati, parang naano ko lang, parang tumatak sa isip ko na, kahit yung mga bata, naglalaro lang yan dyan, may maririnig at maririnig yan. Hindi nyo man maintindihan ngayon, pero babalik at babalik sa kanya yan. Oo. Kung ano yung naririnig niya, kung ano yung nakikita niya. So, ngayon, nakakatuwa naman kasi although nagpe-pray naman kami every day, ang nakakatuwa kasi pag sinabi mo sa kanila, uy, pupunta tayong coffee, talagang hindi mo pwedeng bawiin yun na pupunta tayo ng coffee. Kundi magagalit sila. Gusto nila talaga. Oo, gusto nila. Pupunta, Okay. ay, pupunta. Sabi mo, minsan kasi hindi kami natutuloy, ganon. Sabi mo, pupunta tayo, bakit hindi tayo tutuloy, ganon. Okay. So, yun, natutuwa ako kasi kahit paano, nai-encourage sila na umattend ng Sunday Fellowship. Saka talaga naiintindihan nila na although hindi naman talaga sila sumusunod kasi toddler. So, wag muna maingay, makikinig tayo ng fellowship, ganyan-ganyan, kahit nasa bahay. Pero kahit pa paano, naiintindihan nila yung gravity kung bakit kami uma-attend ng ganitong gawain. Ang gandang influence, no, sa simula pa lang, ano. At yun na nga, no, I'd like to go back to the question na si Nanay Leonie, ganun talaga. Siguro yan yung old school talaga. No? Now, how do you translate the same discipline, the same firmness sa mga anak mo? Siyempre, makukulit yan. How do you do it? Gusto rin siguro marinig ng mga nanonood ngayon. No? And kumbaga, makapagbigay tayo ng tips kung paano ba as a Christian mother, paano ba i-handle natin itong mga bagay na ito? Siguro, yung ibang hindi nakakilala kay Mama, siguro maganda ko pa, Annabel Rama ang datingan. Annabel Rama ang datingan. Pero, kasi si Mama talagang sobrang strict. Ako ngayon, siguro maganda rin kasi nag-uusap kayong mag-asawa. Ako kasi minsan hindi talaga ako nakapagpigil eh. Parang si Mama din ako pag nagalit. Although, hindi ako masyadong namamalo. Si Mama kasi konting ngungurot agad eh. Hindi ako masyadong namamalo. Pero minsan nagagalit ako. Siyempre ako lang, parang kami lang naman dalawa nasa bahay. Kami lahat ang gumagawa. So, there's no perfect. Kasi pag perfect ka na, kukunin ka na ng Lord. So, wala naman pong perfect na combination or formula for being a Christian parent. So how do you somehow apply those Christian principles na makukuha ng mga bata? And being human naman, no? Talagang wala naman perfect. So how do you do it? Ano yung pinagdaanan mo pagdating dyan? Usually po kasi ang kulit nila, yung tanong ng tanong, ganun. So, as much as possible, ini-engage ko sila na sige, kasi harmless naman po yung tanong nila. So, I'm blessed pa rin kahit na ganun sila, nakakulit, ganun. Pero, harmless naman po yung kakulitan nila. Tinatry ko po yung best na i-engage yung kanilang mind. Kasi more often, lalo na po ngayon pandemic, so talagang yung feeling ko yung kakulitan nila stems from being cooped up inside naboboard na for years talaga. Especially yung youngest ko. So, yun, binibigyan ko po sila usually ganun, binibigyan ko sila ng activity, pagkokoloran or Lego, ganun po. Tapos yun, minsan as a child, minsan gusto lang din nila talaga yung attention ng parent eh. Gusto lang nila, kahit minsan walang sense, gusto lang nila makipag-usap, ganun. So, as much as possible, pero yun nga po, minsan nagkukulang pa rin ako kasi working mom. So, in as much as possible or kaya ko, ini-engage ko yung mga questions nila. Very curious yan at that age. Curious sila, tanong sila ng tanong, yun po. Okay. Sa husband mo naman, although napag-usapan to sa kwento ng how are you growing as a Christian wife as far as your family is concerned? Siguro, magmula nung nag-share kayo last time, no? Ano yung progression? Ano pa yung learning points na palagay mo?
Progression muna, tapos learning. Lesson learned, tapos, progression. Siguro, ngayon, at a crossroads kami. Okay. At a crossroads kami. Hindi, don't worry po, wala pong maghihiwalay. Siguro po kasi pinakamahirap pagdating po, kahit naman hindi po sa pag-aasawa. Ilang years na ba kayong kasal? 2009 po kami. Okay. 13 po. 13 years, okay. So, siguro po, hindi naman po lang sa pag-aasawa yung crossroads eh. So, when it comes to sa amin po, sa aming marriage, hindi man po nagkakaproblema. Pero, ang, namin, parang humps namin is, yun nga, parang wala na kaming choice kundi ako ay working and not working mom na pala, not working mom. So, doon ako nagsistruggle. Is this a decision personally or is this something that you have talked about? Nung naging buntis po, na-pregnant po ako sa firstborn namin, napag-usapan na namin yon na sooner or later, I'd have to stay home na talaga. Kasi, yun nga, para maggabayan yung mga bata, ganon. And, between the two of us, my husband and I, mas stable yung work niya. So, mas malaki yung sweldo niya, ganon. So, most likely talaga, ako yung magsistay sa house. But, as with lalo na po yung mga nag-work na moms, syempre naisip mo yung sayang yung pera nakikitain. Okay. So para yun yung struggle ko. So struggle namin mag-asawa yun na I want to keep working kasi sayang yung money. Parang meron kasi ako minsan anxiety attacks na sinasolo ko minsan. Kaya mahilig akong mag-Excel. Ina-compute ko lahat. So, yun. Parang ang worry ko is, kakayanin ba pag yung sweldo lang niya, paano yung ganito? Hindi na natin kayang i-provide yung ganito sa mga bata, gano'n. Tapos, syempre kahit paano, I give support pa rin sa kahit konti sa mga kapatid ko, paano sila, parang gano'n naisip ko rin na, paano sila, wala akong mabibigay sa kanila. Siyempre, mahihiya ako pag yung husband ko na lang nag-work, gano'n. Parang, yun yung struggle ko, parang mawawalan ako ng power, parang gano'n. Mawawalan ako ng sense of self. Yun. Yun, sense of self, saka self of power na, parang, kasi, nagkaroon din kasi kami ng time na hindi ako makagraduate. Kasi wala akong pera. So, yun yung fear ko. Yun yung isa sa mga fear ko na wala akong hawak na pera. Kaya talagang, yun yung pinaka-struggle ko na out of work. Pero, binigyan naman ako ng word ni Lord. Paulit-ulit naman yung assurance ni Lord na, huwag ka mag-alala, pinabayaan na ba kita? Yes. Throughout, simula, pinabayaan na ba kita? So, binigay ko naman yung mga hiling mo, although hindi pa lahat, mag-wait ka sa iba. Pero, na-approve naman ni Lord yung mga request ko. Request for purchase ko. Na-approve naman ni Lord. So, yun nga, sabi ni Lord, napabayaan na ba kita? So, yun, I'm holding on to it. Although, yun. Okay. So, na-resolve na to. Personally, sabi ko, saludo ko sa babaeng to kasi very rare, no? Especially for a woman. Kasi sanay ang woman ngayon, career, di ba? And then suddenly, not suddenly, but you went to the process and somehow na-resolve because of your relationship with God, no? At napakaganda. I'm not saying it's easy, but something that worth discovering. And sa'yo, you're ready for that new challenge. With God's help. Siyempre, nasa process pa rin ako. Nasa Okay. process pa rin po ako, pero, ayun po, although ngayon, I'm still working, pero, medyo nagpapaalam na ako sa kanila. Okay. So, napakaganda po talaga na
naroon po yung pakikinig ng salita ng Diyos. Napakalaking impluensya ng isang Christian mother na kung hindi ka dumaan sa ganung experiences, no, with Nanay Leonie, hindi ko naman sinasabing masisira ang buhay, pero iba yung may guidance, no? Iba yung may guidance na nanggagaling sa iyong magulang. And through all these experiences, no, what can you share to other people who might be going through some real challenges? Ano pa man itong challenges na ito? Kumbaga, saan ka humuhugot? No? Of course, sa Lord, pero what are some of the insights na nakakatulong sa iyo na tinitignan mo lagi, inaalala mo lagi, so you could, not just go through the experience, but actually overcoming it, no? Especially you, young family pa kayo. Yung siguro, actually ngayon very common ngayon is yung very timely naman talaga. Very common ngayon dahil sa pandemic, the uncertainty of times. Talagang most people or many people are going through parang mental breakdowns, talagang anxieties. I'm not saying as a Christian hindi ako nagkakaroon ng anxiety attacks or although mental breakdowns hindi pa naman po. Wag naman. Hindi pa naman po. Pero lalo na as a mother, you go through parang anxiety, parang overthinking, hindi po maalis yun. Parang you just go back dun sa binigay ni Lord sa'yo na salita. Kasi nung start kasi nag-usap kami, yung parang serious na talaga tayo na dapat ka na mag-resign. Parang ganun. May point na kami ganun, na serious na tayo, dapat ka na talaga mag-resign. Wala ka ng choice kasi dalawa na sila, parang ganun. Okay. So, hiningi ko kay Lord yung assurance, yun. Wala naman po talaga tayong hihinga ng assurance, ng guidance, kundi si Lord. Kasi si Lord lang naman talaga makakalam ng future natin. Siya rin ang provider natin. So, yun hiningi ko kay Lord. Ako, Lord, ano ba? Parang natatakot ako kasi wala akong pera. Parang gano'n. So, sabi ko, kaya ba namin na, ayun nga po, as a young family, ang lilit pa ng anak namin, parang, kaya ba namin na wala akong trabaho, gano'n. So, binigyan naman ni Lord yung word niya na, Jeremiah 29:11. Okay naman. Parang sabi niya, ano pa bang kailangan mo? Hindi, alam ko nga yung plano ko sa'yo, ito na nga di ba? Kasi, para po sa mga hindi nakakaalam, bago po ako nagkaroon ng dalawang cute at bait na nag-struggle din po kami with infertility mag-asawa. So, yun nga, sabi ni Lord, pag gano'n, nagsastruggle ako, yung struggle ko ngayon na magsistay at home ba ako, kakayanin ko ba ganyan. So, parang nire-remind sa akin ni Lord, ang tagal mong pinag-prayan, dalawang maliit na yan. Tapos ngayon binigay ko sa'yo, nagsastruggle ka para alagaan yung binigay ko sa'yo. So, yun yung bumabalik sa akin. Tapos, yun nga, kasi di ba, sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, di ba? Plans to give you prosperity and not, disaster. So, yung feeling ko na baka broke kami, gano'n, So, yun, winipe out ni Lord yun. Although, minsan, syempre, tao tayo, may nagpa-pop up sa mind natin na, kaya ko ba talaga to? Totoo ba to? Parang gano'n. Pero yun, babalik ka lang talaga dun sa word ni Lord na, hindi ka niya pababayaan. Naku, mamaya pag in-interview ni Minister Elmer si Tessa, palagay ko, sabog to mamaya. Mas may mga maririnig pa tayo, mga insight. Wala iiyak. Ano? Wala daw iiyak. Wag mo na iiyak, sayang. Kaya pala, ang kakantahin niya ngayon, sa bawat sandali, ay talagang, ano ipaksa nitong kantang itong sa bawat sandali? Why is the reason? What's the reason why you chose this song? May mic pala. So, kasi, yun nga po, yung pag umaatake yung parang yung nag-overthink ako, parang pinipray ko kay Lord na, Lord, tulungan mo kung i-handle yung itong
issue na to, ganon. So, yun. And then, actually lahat naman po, hindi naman po ako perfect, hindi rin po, wala naman pong perfect sa atin. So, nagsistruggle din po ako kasi na sundin nga yung word ni Lord minsan. So, lahat naman po tayo may time na talagang, hindi Lord minsan, pag may issue ka, may problem ka, minsan nauuna ka pa nangunguna ka na gawin yung will mo and not God's will yun. So, yun ang prayer ko na sana nga masunod ko yung will ni Lord as much as possible. Ayun. Talagang napakaganda po kasi sa mga pinagdadaanan natin. One word that is very, very important is this. Yung Romans 8:28, di ba? Ano yung word na isang napakaganda doon? Discovery. Yung bated anticipation na hinihintay mo and you are watching what God is going to do. Hindi yung, naku, baka pabayaan. Hindi na tayo doon kasi nga may mga pangakutan. Kung di yung, okay, ito nangyayari, pero there's something here. There must be something here, di ba? There's something to be discovered. Kasi sabi mo, Jeremiah 29:11, walang masamang nangyayari Kaya lang minsan, yung perspective natin napupunta sa pananaw ng makatao. Sabi mo nga, tao tayo. Pero salamat na lang, because of our new life, we have a new perspective in Christ, plus yung influence ng mom mo, and the other people, especially sa church. Kaya, yun ang hinihintay lang natin. Ano yung bagong discovery? Ano yung bagong karanasan na madadaanan ko na sabi nga, no eyes have seen, no ears have heard, no mind has conceived what God has prepared. So, it stirs up an excitement. Of course, mapasok yung human part. Pero, salamat na lang, no? Kagaya ng iyong aawitin ngayon, it always reminds us of the goodness and the greatness of life that He has for us. Yun ang Jeremiah 29:11. The greatness of a life of a person who submits himself or herself to Christ. So, without much further ado, aawitin na ni, buhay na buhay sa ito, aawitin sa bawat sandali. Sige, sister. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko ikaw, Panginoon. Araw-araw, masunod, Panginoon, dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod. Dalangin ko sa tuwina, dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang
laman ng isip ko. What a beautiful song. At sa pagkakataong ito, break muna tayo, Minister Elmer. Amen, at amen, tayo babati oo. sa mga may birthday muna, no? Oo. Ating batiin natin mga kapatid na may kaarawan ngayong araw. Ayan, happy birthday mga kapatid! Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Ayan, mga kapatid, enjoy your special day. Celebrate. At ngayon, Minister Ernie, ating pakinggan din yung ating new song of the week. Ayan, ating pong panoorin. Good it is to give
sing in your honor, O Most High God. I will come before you with thanksgiving and sing joyful songs of praise. Oh, how good it is to give thanks to you, oh Lord. How good it is to give thanks to you, oh Lord. Oh, how good it is to give thanks to you, oh Lord. Oh, how good it is to give thanks, oh Lord. Amen. Yan, purihin ng Lord. Panginoon. Ngayon po sa ating pagpapatuloy no, ng ating pag-share nga ng pamilya Sepulveda, nais ko rin tanungin, Minister Ernie, yung tatlong bata rito. Ayan, si Sister Ashley, Sister Kim, tsaka si Sister Tin. Tanungin ko muna yung dalawang magkapatid, no? Si Ashley tsaka si Kim. Siyempre, itong mga to ay nagdadalaga na, no? At siyempre, sabi nga, ngayon, may mga kabataan ngayon, iba na raw ngayon, sabi nga, laging yung natin naririnig. Actually, nung bata rin ako, naririnig ko rin yun, na iba na mga kabataan ngayon. Tapos ngayon, may edad na tayo, may mga, nakikita tayo mga kabataan, naririnig ko pa rin yun, no? Parehas kaya yung kaibahan na yun? No? Kaya gusto ko rin tanungin yung mga bata, lalo si Sister Ashley at Sir Kim. Alam ko naman na maliliit pa kayo ay isasama na kayo sa prayer meeting, di ba, sa gawain, no? Nais ko lang malaman sa inyo, ano ba ang inyong mga observation na ma-involve kayo sa gantong gawain na kayo ay laging regular na uma-attend sa church? Meron bang sa inyong mga struggle o mga experiences na halimbawa, nalaman ng friends nyo na, nag-church ka? Isang ganun eh. Kasi ako nung pagkapanahon ko nung ganun, pag nalaman ng mga kaibigan ko na, mati ka ng prayer meeting, baka masunog ka dyan, mga ganun ba? So, meron ba kayong mga ganun mga naririnig, mga experiences, ngayon sa inyong mga kaibigan o anuman? Anong inyong mga na-experience parang sa church life? Si Sister Ashley muna. Ayan, tanongin natin. Wala naman po, kasi po yung mga friends ko rin po nag-church din naman po. Oh, yun ang galing. maganda, no? Talagang mahalaga kasi yun, no? Di mo sa namimili tayo ng mga kaibigan, pero mas the best talagang, mas piliin na natin ay Christian na rin, no? Ating kaparehas ng faith, no? Si Sister Kim kaya? Wala naman po, kasi po lahat po sila ay nag-church din po. Oo, thank you, Lord, no? So, pagka nakita-kita kayo, kanya-kanya kayong sharing siguro ng no? Mga church life, no? Anong year na ba si Ashley? Grade 10 po mag-senior high. Mag-grade 10, si Kim. Grade 6 po mag-grade 7. Oo. Siyempre, ibang, lalo ngayon, di ba, nung nakaraang pandemic, ibang ating naging pamamaraan ng schooling, no? Ano ba ang inyong mga experience nung time ng pandemic? Di ba, naging online tayo, kasi yung mga anak ko, ganun din eh. At nakita ko yung kanilang struggle din, at saka yung hirap nila, kasi sabi nga nila, mas maganda pa yatang Face-to-face. nag-face-to-face, dahil mas maraming module eh. Bisa nga, sabi nga ng anak ko, hindi pa natatapos yung isang module, Meron. eto na naman. Meron ba kayong mga ganyan din mga experience nitong yung studies nung itong pandemic? Opo. Meron pa. Konting ano ba 'yon? Sige nga, marinig namin. Kasi po mas mahirap po pag online class since onti lang din po yung gadget or hiram lang din po. Tapos yung mas may intindihan din po kasi kapag face-to-face kaysa sa online.
Si Kim. Mahirap po, pero po, na-manage naman po kasi po yung, nandyan po yung parents. O yun, ang pinakamaganda, no? Naroon lagi yung guide nung... Guidance. Oo. Bisa nga may biruan, no? Na sa pagsagot daw ng module, eh, no? Busy-busy yung mga parents, eh, no? Sa pagsagot, eh, no? Pero salamat nga, no? Meron tayong mga magulang na nag-guide sa atin, no? Na lalo nga talagang mahirap. Nakita ko sa mga anak ko yan, eh. Yung kanilang hirap sa pagsagot sa mga module, kanilang study online. Pero talagang thank you Lord nga. Eto malapit na silang another na naman, di ba? Level na kanilang studies, no? Si Tin naman si Tin. Bata pa lang to. Maliit pa lang pala to. Ngayon, maliit pa rin naman eh. Hindi na po lumaki. Ay, ito Churchgoer. Naalala ko si Nanay Leonie. Nung hindi pa gantong ating setup dati, na meron pa tayong regular na morning devotion. Ayan, araw-araw, ito yung umaga. Bit-bit lagi ni Nanay Leonie ito si Tin, no? Then after morning devotion, kukuha ng trust po si Nanay Leonie, kasama ni kanyang assignment sa prayer meeting. Kaya alam ko si Tin, kasama rin to ni Nanay Leonie sa prayer meeting, no? Sister Tin, ano ba yung anong masashare mo na yung mga lesson din sa'yo ni Nanay, lalo sa gawain sa Panginoon? Ilan taon na ba, Tin? Ilan taon na? 24 po. 24 pala. Sige, Tin. Ano ba ating mga naging lesson kay Nanay na naiwan sa atin ni Nanay, lalo sa gawain sa Panginoon? Yung lagi pong huwag makakalimot kay Lord pag may prayers. Lagi magpe-pray. Lagi No? pong Huwag magpe-pray. makakalimot mag-pray pag May mga may pangangailangan. mga pangailangan. pangangailangan. Mag- Hindi lang pag may problems, magti-thank you din pag may blessings. Oo, yun ang maganda, no? Kasi nga, may mga tao, nagte-thank you lamang, no? Pagka-bless, no? Pag maraming blessing, no? Pero pagka wala na rin thank you. At, si Tin ba nag-aaral pa si Tin? Hindi na po. Hindi, Ah, kasi hindi siya na. yung nag-aalaga kay Papa. Wow, grabe naman pala yung ministry ni Tin ngayon, no? Medical mission. Medical vision ba? Ilang taon na ba si Father? Magna 90 po sa October. Sa 90 sa po. Oh, thank you. October po. Grabe pala yung sabi sa Bible 80 lang, no? Pero si Father pala 90. Lagpasan na siya. Actually, yung 90 years old, parang naisip ko, no? Hindi biro mag-alaga ng 90 years old. No. Ay, oo. Diba? Kaya talagang si Tin ay pagpapala sa pamilya, di ba? Totoo. At alam ko, sabi nga ng salita ng Panginoon, sa Proverbs 22:6, di ba? Na train up a child in the way they should go, and when they grow up, they will not depart from it. Alam ko, sa pagsama-sama ni Tin kay Nanay Leonie, marami itong talagang naging lesson na yung pudot. At yun nga, salamat kay Lord, kung nabubuhay si Nanay Leonie, tuwan-tuwa to. Dahil siya pala ngayon ang nag-aalaga, no, kay Daddy, no? Caregiver. Caregiver, no? At alam ko, itong tatlo, Minister Arnold, meron ding na-prepare na... May pangalan yung grupo nila. Meron ba? Ano yes. ba? Kanina lang din nabuo. Anong pangalan ba ng kanilang group? Maikwento ko kanina. Okay lang ikwento, Tin? Sige lang po. Okay. So, kanina, nagpa-practice namin ng kanta. Itong si Sister Tin, ayos naman yung boses niya. Kaya lang, may mga tendencies. Kaya lang, maganda naman yung tendencies niya. Tendencies na nag-iiba ng nota. Pero yung pag-iba ng nota niya, pag-shift niya, eksaktong second voice. Natural second voice? Yes, natural second voice. So sabi ko, teka nga, samahan natin ng nakaka-melody, ng melodic line. At ito nga pong dalawang nananahimik, si Sister Ashley at saka si Kim. Si Tin, nakasama sa grupo. Kaya ang tawag, ano sabi ng pangalan niya? Group. Yan, by accident. Yan, walang plano. Si Tin lang talagang kakanta. Pero nadamay yung dalawa. Pero meron ako naisip na bagong pangalan. Tin and Company. Tin and Company. May company. Thank you, Lord. Ayan, si Elmer. Meksena tuloy ako.
Actually, hindi yan accidental. Hindi walang coincidence kay Lord. No? Yes. Talagang ano yan. Kaya nga pinaltan ko na nga. Purpose talaga ng Panginoon yan na talagang sila ay maggrupo. Mag-worship ba? kay Lord. So, ibig sabihin yan, hindi lang sila kakanta sa awit ng pag-ibig, Minister Arnold. No? Yes. Pwede rin silang ating Sa GMJ. Yes. Mag-render din sila ng Magre-render ng din awit. kayo. Ayan. Tin and Company. Tin and Company. O, sige, ating Okay. pakinggan Pakinggan yung natin, Tin and Company. Yeah. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. It's too deep. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. It's too deep. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Amen, amen. Ang ganda ng ng blending Pwedeng pwede. Hinuhuli ko yung sino yung nag-stand out na boses mo kung si Tin nga yun na pwede. Pwede nating itong isang piece, no? Isang mag-render sa Mauulit, Pang-opening yan. Pang-opening. Thank you, Lord, na talagang, sabi ko, talagang kung si Nanay Leonie, no? Kung marinig lamang itong kanyang mga apo, tsaka si Tin, ako, talagang sobrang tuwa. Yes. Talagang walang nasayang Sa kanyang sa pagtsatsaga, talagang kasipagan ni Nanay Leonie na yun nga, talagang pag-share palagi yan sa kanyang pamilya, no? At ngayon, atin naman interviewin din si Ang ate. yung pinaka-ano rin. Ate lang. Pangilan ba si Tessa? Sa magkakapatid. Ilan ba kayo lahat? Panganay ako sa babae, pero Oh. pang-apat ako. Parang, pang-apat ako. So, 6 kami, pang-apat ako. Pero ako yung pinaka-panganay sa babae. Ilang taon ka nung na-involve ka sa Comfy? Grade 6. Para palang si rin, no? Oo, kasi parang, basta naalala ko noon, first year high school ako, dun sa Hotel Mirador, kumanta pa ako. Ba, kasama ka rin. Songer Mamaya, may talaga. sample mamaya. Ang tagal nun. Hotel Wala pa ako nun, Minister Elmer. Wala pa ako sa Hotel Mirador. Bawal mo sinungaling, ha? No joke. No kidney. Mirador? Ay, grabe, nauna ka pa sa amin. Mirador Wala. nauna pa sa akin.
Wala pa ako sa gawain, Mer. It doesn't mean na sa edad. Wala pa ako sa confidence. Ako wala pa rin. Tama. Ako wala Hotel pa rin siguro sa Mirador. Hotel I don't Mirador mean pa. anything. So si Sister Tessa, marami itong Yes. experience kay Lord to. No? Oo. Sa kaya natin pwede simulan, Minister Ernie. Yung kwento ng Mirador. Ayan, sige, simulan mo, Sister Mahaba-haba Tessa. yun. Simulan mo sa Hotel Mirador. I wanna know. Hanggang sa St. Therese. Ang St. Therese. PICC. St. Therese na ako. St. Therese na ako, Mer. Lampara, Lampara. Jade Bay. Diyos ko, dami na. Lampara, siya yung Wednesday. Bible study. Bible study. Si Mirador ang Fellowship. Sunday Fellowship. Yun, hindi ko na inabot PICC. yun. Oo. Actually, halos magkasing ugali kaya so curious din ako. Pag sinabi mong magkasing ugali kayo ni nanay, what exactly do you mean by that? ano, paano ba? Pareho kasi kami matapang. Mm. Pareho kaming vocal. Alam mo yung ano siya. Dahan-dahan, ano? Ay! Dahan-dahan. Go ahead. Bakit kami katabi? Pareho kayong, ano? Ay, hindi. Ibahin na lang natin. Straightforward. Ayan. Gusto ko yan. Better Gusto ko word. yan. Okay. 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 So, paano palagay mo yung ugali niya ay nakuha mo? So, how was your interaction with her? Especially nung bata ka pa na nagsisimula pa kayo. Paano? Kasi typical na alam mo yung typical na teenager na pagka, yung nakwento nga ni Carla na pag sinasama, yung naiinis ka kasi nga parang hindi yun yung crowd mo, hindi ayaw mo nung palagi na ng prayer meeting. Sa kasi mama, yan siya, dahil nga one of the boys ako, sabi nga mas matindi ako dun sa mga kuya ko pagdating sa excuse the language, yung katarantaduhan. Ako nga yung lalaki sa sa family. Parang maiwas niya ako. Ang ginagawa ni mama, sinasama ako sa mga outreach, sa basta kasi alam niya. Kasi ang outreach niya doon sa San Juan, Batangas. Kaya na-experience ko yun. Oo, na-experience ko yun sumakay ng jeep na merong nakasakay na baboy. Yung gano'n, nakapatong yung paa mo. Tapos tapos sa school kay Brother Marino. So, ang ginagawa ni Mama, para maiwas niya ako sa barkada, sinasama ako sa prayer meeting. Kasi alam niya, lalayas ako ng weekend Thursday, Friday, Saturday siya na sa San Juan, Batangas. Kaya ang gagawin niya, Thursday pa lang, kasama niya na ako para iwas sabi ko to nanay ko, napakatalino. Yun, siguro yung kaya kami nagbabanggaan. Pero, dahil din dun sa namin, dahil nga masyado kaming straightforward sa isa't isa, yun din yung naging way namin para maging open din sa isa't isa. Kasi, katulad nga sabi ni Carla, si Mama, pagka may problema ako, kahit anong problema, financial, sa love life, sa school, basta kahit saan, si Mama pa rin yung tinatakbuhan ko. Parang you were the exact opposite of Carla, no? Oo. Siya yung parang todo pasa lang, sige lang, kumsi-kumsa, kumbaga, sige lang. Ikaw naman, although nag-confront kayo, pero sa kanya ka pa rin tumatakbo. Oo, sa kanya pa rin. Siya pa rin yung Why do you think that is the case? Bakit gano'n na parang frenemies kayo, pero yung closeness nyo naging dahilan, parang, pareho kayong confrontational, pero how come na naging close ka? Ano nakita mo sa nanay mo na you were willing to trust her with all those secrets, all those choices? Kasi si Mama, siya parang open siya sa lahat. Like, open book naman ako, na single parent ako. Kasi nabuntis ako at the age of 19 Okay. Parang meron, si Mama, never mo siya naringgan ng sinumbatan kanya, yung parang, ikaw kasi, ganyan. Walang ganon. Wala siyang ganon Kaya So how did she take it, no? Since it's an open book? When she found out about it, what was her initial reaction? Actually, alam na niya na buntis ako Inaantay lang niya ako na magsalita. Hindi ka niya kinonfront doon? Hindi niya ako kinonfront. Parang inantay niya kami nung father ng anak ko na kami mismo yung magsabi sa kanya na buntis ako, ganyan. Tapos nung nag-confront na, What was her reaction? wala. Ang niya ganito,
o anong plano mo? Sabi niya sa akin. Yun lang, sabi niya, o anong plano mo? Sabi ko, wala. Gusto mo magpakasal? Hindi. Sabi ko, ganon. Tapos sabi niya, okay. Ganon lang. Sabi niya, o sige, tuloy mo yan. Ganon lang. Never siyang ikaw kasi, ganyan-ganyan, blah, 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 kaya ganyan, nangyari sa'yo, tingnan mo yung buhay mo, ganyan. Wala. Never. Kahit sa yung father ko, lahat, yung buong family ko, siguro yun yung isang blessing talaga na yung family ko, never ako nakarinig na sumbat galing sa kanila. Saka full support talaga sila sa akin. During na pagbubuntis ko, saka basta ang sabi ko lang sa mother ko nun, gusto ko makatapos. Yun lang. Tapos, ayun, I thank the Lord na bless despite of dun sa sitwasyon na yun, bless pa rin niya ako. Na nakatapos ako, tapos yun nga yung anak ko ngayon, na siya, parang boyfriend ko na. Kasi magsa-32 na siya ngayon. Yun, siguro yun yung ni Mama. Open din kasi si Mama. Okay. Parang, wala, siya, pagkausap mo siya no holds bar, parang, si Mama kasi, akala, kahit na siya, full-time siya, kahit kaya yung mga barkada ko, gustong-gusto sa bahay. Gustong-gusto nila si mamang kinakausap pag may problema sila. Kasi hindi siya yung alam mong Kristiyano, pagkausap mo ganyan, ay naku, masama yan, yung gano'n. Hindi siya judgmental. Hindi siya gano'n. Meron isang instance nga natatawa ko, kasi yung barkada ko, dumating, sabi niya, asan si Mama? Sabi ko, bakit siyang hinahanap mo, hindi ako? Hindi, may sasabihin ako sa kanya. Ang problema ng barkada ko, ay may asawa kasi yun siya. Tapos meron siyang, parang may kalaguyo siya. So inantay niya si Mama. Tapos niya gano'n, Ma, ganyan. Sabi ko, Ma, kakausapin ka daw. Sabi niya gano'n, sabi niya, anong problema? Tapos niya, kwento yung barkada ko na may na-meet siyang lalaki, ganyan-ganyan. Na, eto, yung mga nung lalaki. Ang unang tanong ng nanay ko ganito, mayaman ba? Ganon. Sabi ko sa kanya, Ma! Sabi niya gano'n, hindi, joke lang. Ganon siya makipag-usap. Bago niya, kinukuha ka muna niya yung attention mo. She makes you feel comfortable muna. Oo, ganon siya. Sabi niya gano'n, ang tanong niya, mayaman ba? Kasi ko hindi, wag yun. Ganon. Sabi ko, Ma! Sabi niya gano'n, hindi, sa niya joke lang. Sa niya. Tapos ayun na. Tapos, kaya gustong-gusto siya ng mga ng mga barkada ko, yung mga friends ko, talagang malapit sa kanya kasi hindi niya pinafi-feel sa kanila na yung pagiging self-righteous na Kristiyano ka, dapat ganito, ganyan-ganyan. So, mas nakakapag-open sila kay Mama. Mas sila, mas komportable silang kausap siya dahil hindi nga siya judgmental. Okay. So, ikaw, since you are now an adult, ano yung mga bagay na binavalue mo na pinapractice mo rin as a mother, as parang, as someone who is, parang you're the one in charge of the household na rin, di ba? Parang ganon. So, paano mo ina-apply ito in the Christian way na sabihin nga natin na medyo naiiba ng konti sa mami mo yun before naging Christian siya? Actually, mahirap tapatan si Mama. Tell me more. Oo, sobra talaga. Si Mama, sabi ko nga yung prayer ko nga palagi na kahit katiting lang ng pananampalataya ng nanay ko, makuha ko lang. Kasi during the time na nagkasakit si Mama, nalaman niya na may cancer siya. Oo. Tinanong na siya na she's ready na kasi okay na, parang sobrang na yung pagpapala sa kanya. Pero despite of na may sakit siya, natatawa nga kami kasi pinapagalitan namin siya kasi yung brother ko nagbigay ng pang-hospital niya, nagbigay ng pera ng pang-hospital niya. Nung dumating yung kapatid niya, sabi nga magkano yung perang gusto mo? Eto, sabi ng kuya ko, Ma, pang-hospital mo yan. Hindi, konti lang naman yung ibibigay ko. Tapos binili namin ng mga bagong damit. Pinamigay din niya. Parang mami rin. Oo, ganun siya. Tapos, tapos niloloko niya si Papa, naalala ko nun kasi, meron siyang, yung mga tights, binigyan siya sa comfy, may binigay sa kanya na pera. Tapos bibilang siya dun sa garden set. Sabi niya sa Papa ko,
Sabi niya, ding, ding. Sabi niya gano'n, oh, may sakit na to, ha. Sabi niya gano'n, dami kong pera, no. Sabi niya sa father ko. Sabi niya ganyan, oh, sabi niya gano'n, bakit ang dami pera? Sabi ng nanay ko, gusto mo magkapera? Sabi niya, oh, sabi niya, o magkasakit ka muna. Kaya, ganun siya, ganun yung, alam mo, napaka-light niya. Yung sense of humor, hindi na Oo, lagi. sobra, Oh, sobra siya. Pag-usapan naman natin si Aling Tessa. Ayan. Who is Tessa? Ako? Sino ba ako? Actually, dapat ang tinatanong, Ang like- lagi kong narinig kay Sister Tessa pag nag-share dito yung kanyang struggles sa kanyang trabaho, you know. Yes. No, yung minsan may mga nakakabangga siya. Alam ko talaga matapang tong sister na to, you know. until now naman. Oo So nga. paano mo namamanage siya? Siyempre, kay Lord tayo, tapos may tama. mga ganun sa trabaho eh. Knowing na alam nilang Christian ka, Oo. di ba? Oo, minsan mahirap. Opo. Minsan gusto mo na sipain. Sa totoo lang. Sensya na ho kayo, ganyan, no? Kabrutal Oo. lang talaga. Oo, minsan talaga. So how do you handle it? Dahil knowing, siyempre, aware ka pa rin naman na Christian ka. Paano mo binabalance mo, knowing your personality? Siyempre, Naalala ko yung sinasabi ni Mama, pagka galit ka, umalis ka. Wag mong pag-pray mo. Kasi sabi ni Mama, pag ikaw gumante, hindi ka na paggaganti ni Lord. Tapos ka na. Sabi niya ganon. Pero syempre wala na yung nanay ko. May mga may mga time pa rin talaga na Pero kasi ako, like si Mama, sabi ko nga straightforward ako. Kahit hindi ko ibig sabihin, yung hindi ko siya minimin, lumalabas na lang talaga siya sa bibig ko. Kaya pinagpe-pray ko talaga kay Lord. Lord, minsan pagka pigilan mo yung bibig ko. Kasi nga, pagka hindi ako galit, pero dahil nga masyado akong straightforward, pagka in-interview niyo yung mga staff ko sa RITM, ganun yung sasabihin nila, wala akong sinisino. Yung kahit boss. So, pagka kunyari, katulad niyan, until now sabi nga, lahat naman tayo, palagi tayong parang nandun pa rin tayo sa proseso na tuloy-tuloy na binabago tayo ng Diyos. Marami pa, sabi ko, Lord, ang dami mo pang puputulin talaga sa akin, especially sa nandun pa rin yung word ko na hindi ko kayo kailangan. Ako kailangan nyo. Pero alam mo what's good with Christians? Kinukorek ka ni Lord. Kasi, hindi ka mapakali. Na pag yung nabanggit mo, hindi mo naman yung sasabihin dun sa tao. Pero deep inside, nasa iyo yun. Pero pagdating ng gabi, hindi ka patutulugin noon, yung salita ngayon, na binitawan mo. Kahit hindi mo binitawan dun sa tao, talagang hihingi at hihingi ka ng tawad sa Diyos. At hihingin mo talaga yung grasya niya na, kasi kung ikaw lang, hindi mo kaya. Ako, hindi ko talaga kayang magbago. Sabi ko nga kanina, kung pwede ko lang sipahin, talaga sisipahin ko eh. Range of 1 to 10, kumusta ang Christian life mo? Christian life Range ko. of 1 to 10. 1 to 10 lang, ha? 1 to 10. Saan ka doon sa Christian life mo? Nakakatuwa. Kasi para akong roller coaster. minsan minsan nasa 8, minsan nasa 5. Mataas Ganun mo yun. Minsan yung full attention ko na kay Lord. Tapos pagka bigla siya bumabagsak. Tapos bigla siya umaakyat ulit. Sobrang talagang mahal ako ng Diyos. Kaya sabi ni Mama. At least, sigurado ka doon. Kaya sabi ng Mama ko, alam mo, sabi niya gano'n, kaya ngayon ko na-realize na sobrang mahal ka talaga ng Diyos. Kung di ka mahal ng Diyos, matagal ka ng patay, sabi ng nanay ko. Ganon siya magsalita. Kaya ngayon, patuloy pa rin na despite of, nandun pa rin yung minsan nawawala tayo, patuloy lang talaga na yung mga salita ng Diyos, saka yung pakikinig. Malaking bagay talaga yung GMJ. Malaking bagay din yung fellowship. And yung personal relationship mo sa Diyos, every morning talaga, malaking bagay talaga siya. Kasi ito rin yung nagsaserve sa'yo na magiging guide mo for the whole day. Kasi, ang talaga niyan, every time na pag binigyan ka ng Diyos ng word, yun ang nakakatakot eh. Kasi sabi nga ni Mama, pag ikaw binigyan ng Diyos, hindi yan babalik sa Kanya na hindi mangyayari sa'yo. Kaya pagka sinabi niya yung humility,
Sabi ko, bakit kaya binigay sa'yo humility? Hindi pwedeng hindi itetest yung pagiging humble mo. Talagang gagamit yung patience, yung ano. Kaya pagka nakakabasa ko, naku Lord, ano na naman kaya ito? Ano naman kaya haharapin ko? Kaya alam mo na talagang sharp ang word talaga ni Lord. Totoo talaga siya sa buhay mo. Bago pa mangyari yun sa buhay mo, binibigyan ka na ng Diyos ng Sharp salita and true. niya. Can you cite one example na talagang kinore ko, one experience kay Lord na kinore ka talagang hindi mo makalimutan yung correction na yun? Would you have something like that? Oo, bago lang. Kasi, okay, can you talk about it? Eto. Actually, last year kasi nag-share ako. Sabi kong ganun, di ba, alam naman yun na nag-smoke kasi ako for the longest time. Tapos nag-start na nag-pandemic, so sabi kong ganun. Kasi palagi ko pinipray. Alam yan nila Otan, saka ni Sister Ana. Kasi si Brother Otan, parang nawala yung kanyang smoking na nagkaroon siya ng mga bulutong-bulutong gano'n. Okay. Sabi kong gano'n kay Lord, Lord, huwag mo akong bibigyan ng bulutong para makapag-stop ng smoke. Pagsigarilyo. Ano. So, nung nag-pandemic siya, nagkaroon ako ng anxiety attack eh. Meron akong yung tipong super talaga siya na parang nagpa-panic attack ako na hindi ako makahinga. Tapos, lahat na yata ng sakit pumasok sa akin. So, wala akong choice kundi mag-stop, mag-smoke. So, sabi ko, eto na yon. Tapos, etong siguro, so, more than a year nag-stop ako mag-smoke. Tapos, eto lang, lately lang, siguro January. Out of talaga, sabi kong ganun, wala lang, parang sinubukan ko lang siya ulit. Out of stress sa trabaho, sobra yung stress ko sa work. So, bumalik yung smoking ko. As in, sabi ko, hindi, isa, dalawa, ganyan. Lord, 1 week lang, ganyan. Tapos, tatapusin ko lang tong stress ko sa trabaho. Sabi ko, ganun, kasi parang stress reliever ko siya, ganyan. Talaga si Lord, sabi nga, naalala ko yung sabi ni Sister Ria. Hindi ko lang kailan niya sinabi, o last week ba, or sabi lang niya na minsan talaga, during yung GMJ kay Elijah. Okay. Meron siya nag-struck sa akin, yung sinabi niya na minsan bibigyan ka talaga ng Diyos ng sakit. May Proverbs, yan, di ba? It takes a painful experience to change your ways. Di ba? Alam mo, siya, kasi nga, itong lang, siguro mga a month ago, kasi nga hindi ko alam bakit tumataas yung BP ko. Pero yung BP ko, meron akong maintenance. Pero ang BP ko, ang tumataas yung diastolic. Hindi talaga tumataas, normal talaga yung Sabi ko, Lord, ano na naman to? Sabi ko gano'n, kailangan mo ba ako pagagalingin? Sabi ko gano'n, tapos parang nag-exercise. Sabi ko, Lord, di ba pagka nag-start na ako mag-exercise, ganyan, bumaba na ako, bababa na rin yung ko, yung kung ano naman yung mga sakit na sa akin. Alam mo, ni-remind lang sa akin ng Diyos, yung smoking ko. Tapos ayun, sige Lord, stop. Sabi kong ganun. Kaya sabi nga dun sa RATM nun, ang tindi mo, no? Sabi niya gano'n, ikaw lang nakita namin tao na pag sinabi ng stop na smoking, stop, yung araw na yun, stop na yun. Sabi ko, sabi ni Lord, sabi niya, makatuluyan ako, Kaya hindi ka talaga, pagka anak ka ng Diyos, pag nasa Diyos ka, wala at hindi ka makakawala. Lahat na tatanggalin niya sa'yo, tatanggalin sa'yo para din sa service mo sa Kanya. Kaya yun, talaga yun, blessing yon sa akin. Kaya sabi ko, Lord, pagka inaano nga niya, minsan, eto pa rin minsan natetempa rin ako Sabi ko, ayoko na Lord, yung naramdaman ko yun, hindi na Lord. Sabi ko gano'n, hawakan mo ko. Alam ko hindi ko kaya, pero by your grace. And I thank the Lord na, more than magto 2 months na yan. Amen. Thank you, Lord. Actually, yun naman ang hinihintay na sabihin natin kay Lord, Lord, hindi ko kaya to, kasi tayo madrama Hindi, kaya ko to. Hindi yun ang hinihintay na dasal na Lord. Ang gusto niya sabihin is, sabihin mo sa akin, ako ang gagawa at ako ang kikilos. No? Alam niyo, medyo mahirap i-deal yung mga ganito. Alam niyo kung bakit?
ano to, brutally frank eh. Walang tinago, no? Pero yung relationship mo sa Diyos, how would, siguro just a few more, how would you describe your the kind of relationship with your God, with God? Ano mo i-describe to? Sobrang intimate. In what sense? Pagka kahit alam mo yun, paano mo ba iti-take yun na, kasi sabi, pagka lumapit ka sa Diyos, minsan kasi lumalapit tayo sa Diyos, yung time na hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Lalo na yung pagka alam mo, nagkasala ka sa Kanya, yun yung ako kasi yun yung sa akin na pagka alam kong nasasaktan ko ang Diyos, yun yung time na, Lord, sorry talaga, Lord, sorry. As in talagang pinipilit ko talagang alam mo, kahit pagapang na makabalik ka, gagapang ka pabalik sa Diyos. Kasi walang pinakamagandang buhay. Kahit sabi nga, yung may nag-share nga na sa charismatic, maraming problema, totoo. Hindi, sinasabi na pag Kristiyano ka, excuse ka, hindi ho, mas marami siyang problema. Naalala ko nga sabi ni Sister Ria, kung hindi mo pa siya nararanasan ngayon, huwag kang mag-alala, mag-antay ka. Darating siya. Kung hindi mo nararanasan yung mga sinishare ng mga kapatid, mag-antay ka, darating siya. As in, darating talaga siya. As in, darating yung time talaga na na wala kang choice dahil sa sobrang yabang mo, pinababayaan ka ng Diyos. Pero darating yung time na wala ka na talaga makapitan kundi Diyos. Wala ka ibang babalikan kundi Diyos. Wala kang ibang maaasahan kundi Diyos. Yun yung pinakagustong-gustong time ng Diyos. Sabi nga nila naalala ko, may nagsabi nga na minsan, madalas pala ang Diyos, mas concerned siya doon sa character building kaysa i-bless tayo financially. Na yun kasunod na yun yung yung obedience. Pagkatapos kasi ng obedience, ayan na, kasunod na yung financial. Lahat ng, not necessarily kasi na sinabi na bless ka, ay financially bless ka. Minsan, sabi nga, bakit ganun Kristiyano, ganun pa rin siya. Pero hindi nila alam na mas napakalaking bagay na pag na-bless ka spiritually, kilala mo kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Ayan. Minister Elmer, ang ganda ng sinabi niya, yung sabi niya, pag alam kong nasaktan ko si Lord. Kasi nung araw, parang, di ba, nagsasorry lang tayo kasi, ay, sorry Lord, pa kasi natatakot ka, hindi ka na i-bless. Yun ang kaibahan na meron kang totoong ugnayan sa Diyos eh. Di ba? Sinabi, gusto ko yun, sinabi mo na, alam ko nasaktan ko siya. Alam niyo, ang makapagsasabi lang nun, yung may relasyon eh. And we go beyond character building, no? Eventually, it's intimacy with God. It's intimacy with God. Hindi yung sa, narating na natin to, mabait na tayo doon. Hindi eventually, it's knowing who your God is, na pag nagkakamali ka, nagkakasala ka, ang unang-una mong concern is, nasaktan kita. Alam mo, yung pag nagsusorry ka, naiiyak ka kasi, sorry talaga, yung hindi ka gaya nung araw na sorry na, kailangan humingi ng tawad kasi Diyos ka di ba? So, different folks, different strokes, no? He deals with us according to who we are. Personal. Di ba, ikaw, Minister Elmer, di ba, ilan yung anak mo? Di ba, iba-iba yung dealing, di ba? Iba-iba yung dealing mo. So, ito po ang mukha ng isang Kristiyano. Walang tinago, wala pong itinatago dito, wala hong ipinagmamalaki, kundi ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At alam ko na, sabi nga, teleserye ito tuloy pa rin ang kwento, tuloy pa rin ang buhay. Binagbibiroan nga kami kanina ni Carla, sabi ko, pagbalik mo ulit, kailangan namin ng update kung ano nangyari. And this is something that we can all learn from, di ba, Minister Elmer, na hindi nasasayang ang bawat sandali sa piling ng Diyos. Mayroon at mayroong pagpapalang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Maring hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman, but our faith tells us that He has been there working for our own good. At nakakatuwa kasi
yung kanta mo, sabi ko naman, bakit yun ang kanta niya? bakit yun ang napili mong kanta? Ano nga yung sala ko'y pinatawad. Ano impact sa'yo nitong kantang to? Katulad sabi ko kanina, na tinanong mo, Minister Ernie, nasan ka na ba dun sa, from 1 to 10, i-grade mo yung sarili mo. Sabi ko, 8, 5, 4, 3, 8 tayo ulit. Patuloy, yun yung Christian life. Hindi ko sinasabi na hindi tayo perfecto. Sabi nga nung sister ko kanina, kundi wala na tayo sa mundo. Pero patuloy pa rin tayong binabago ng Diyos. Pero what's good with Christians, with us, na meron tayong intimate relationship sa Diyos. Patuloy pa rin na nag-aantay ang Diyos. Parang yung sinabi ko kay Mama kanina, si Mama never ko naringgan na kinondem ako ng nanay ko, lahat dun sa mga nagawa kong kasalanan. Kung nanay ko nagagawa yun, lalo siguro yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Kaya napakaganda na itong kantan to kasi despite of sa dami, alam ko, pagka sabi ko nga pagka linista ko lahat ng mga kasalanan ko, until now, doon sa mga nagagawa kong kasalanan, baka pag buhay pa nanay ko, sinabi na nanay ko, puti, buhay ka pa hanggang ngayon, hindi ka pa nililibing ng Diyos. Kaya ito, napakaganda na itong kanta na to dahil never tayong kinondem ng Diyos. Conviction, oo. Condemnation, wala yun. So, kung meron nagko-condemn sa inyo, hindi yun galing sa Diyos. Sa kaaway yun. Never tayong kinondem ng Diyos. Inaantay lang tayo ng Diyos uli na bumalik sa Kanya at yumakap dun sa pagmamahal niya. Beautifully said. Ayan. So, what else is are we waiting for? Awitin ng ating kapatid ngayon. Ang bagong gringa ng si Pulbida. Pakinggan natin. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig. Walang hanggan pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig. Walang hanggan pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Kahit na
Ayan, thank you Lord, no? Tama-tama pala yung awit ni Sister Tessa, Yes. no? Sakto. Totoo mga kapatid, no, sa dami ng ating mga pagkukulang sa Panginoon, ang talagang pwede mo lang sabihin talaga sa Kanya, mahal mo nga ako, Lord, no? Kaya nga sa ating buhay, napakahalaga na yung pag-amin sa ating kawalan, isang bagay yun na kinakalugdan ng Panginoon. The more we see our nothingness, the more God see our greatness. Sa mundo kasi hindi eh. Diba? Kailangan pagalingan, pabidahan, para sabihin you are great. Pero hindi yun nakalulugod sa mata ng Panginoon. Ang nais ng Diyos, aminin mo yung kawalan mo, aminin mo sala mo, at ating mararanasan palagi yan, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya itong pamilyang sa Pulbida ay talagang, ito'y bunga eh. Ito'y bunga ng pag-ibig ng Diyos, di po ba? Na talagang ipinunla sa kanilang magulang. At tunay na kahit na wala na yung mother, wala na si Sister Leonie, pero yung pag-ibig ng Panginoon, di ba? Hindi talaga nagmamaliw. Patuloy po dumadalo yan hanggang sa ating kaapu-apuhan. Kaya nawa mga kapatid, itong ating segment ngayon ay maging encouragement sa atin na huwag tayong magsawa. Kasi yung sharing nila eh, di ba? Yung si Sister Leonie, yung mother nila, walang sawa eh. Kahit na ganito ang ugali, ganyan siya, ganon-ganon, walang sawa. Laging ipinapakilala ang Diyos at laging pinapadama ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga mahal sa buhay. Yun ang pinakamaganda mga kapatid sa buhay natin, no? Na kung meron tayong mga mahal sa buhay na masabi natin ganyan-ganyan, na gusto mo ng sukuan, wag. Kasi tayo rin mismo ay hindi sinukuan ng Panginoon. Dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Purihin ang Panginoon. Amen. Nakakatuwa itong segment na to, no? And thank you, no, in behalf of Minister Aaron. Thank you for being honest. Thank you for the privilege of hearing your testimony. Hindi dahil sa wala tayong nakitang mali o walang kahinaan, kundi ito yung bahagi ng buhay ng Kristiyano na minsan ayaw pag-usapan no? Parang gusto lang natin pag-usapan. Pero thank you for being so honest with us, and I'm very sure marami ang nakaka-identify sa atin. So, oras na po upang kami magpaalam. Pero bago kami magpaalam, unang-una, salamat, no, sa bawat isa na naging bahagi ng gawain sa Sabadong ito. At kami may mga awiting panghuli na sana'y maibigan ninyo at maibigan ng Panginoon bilang pagluwalhati sa Kanyang pangalan. Thank you, Lord. Pasasalamat. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging naaalala. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging naaalala. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, sa kabutihan mo, ang iyong pangalan ay muling naluwalhati sa aming kalagitnaan. Mangusap po kayo sa bawat narinig, sa bawat na patotoo, sa puso ng mga taong may mga pinagdaraanan, may mga katanungan, may mga pagdaramdam, and bring healing to these people right now, Father, wherever they may be, whatever situation they are in right now, and allow your grace and your mercy
to work in the lives of everyone. Alam po namin maraming nangangailangan. Subalit isa lamang ang kailangan ng bawat isa. Ang pangalang Jesus. Awat habag mo ng bawat isa ay tumawag sa iyo, makarinig at maranasan nila ang isang pag-ibig na hindi niya maranasan kanino man. At isang buhay na masusumpungan, puno ng habag, puno ng kadakilaan, buhay na ganap at kasiyasiya. Ama, wala kaming maibabalik. Muli, ang pinakamataas na papuri, luwalhati at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. Goodbye. See you again next See you next Sunday. time. Thank you, Lord. God Bye-bye. bless. Tomorrow, God bless. Sunday Fellowship. 2 Timothy